Si Shigeru ay isang pangit na salaryman na iniisip na hindi na pwedeng lumala pa ang buhay niya. Pero nang mabigyan siya ng pagkakataon para sa pangalawang buhay, pinili niya ng pabiro ang pinaka-worst na stats at naging si Wadatsumi ng One Piece, na wala ng lahat ng tsansa na makakuha ng kahit anong babae. Dahil sa itsura niyang pangit, napilitan siyang mamuhay ng nag-iisa sa kanyang pangalawang buhay. Pero hindi pa ito ang katapusan ng mundo para sa kanya, dahil palihim siyang binigyan ng system ng God-level hidden skills, na ginawa siyang epic na fighter. Hindi ako nag-e-exaggerate kapag sinabi kong si Shigeru Yoshioka ang may pinakapangit na mukha sa kasaysayan ng anime. O, at least, yun ang paniniwala mismo ni Shigeru. Isa siyang salesman pero hindi siya nirerespeto ng mga kasamahan niya dahil sa pangit niyang itsura. Pero kahit ganoon, masipag pa rin siyang nagtatrabaho para mabuhay ng maayos. Isang araw, habang nasa biyahe siya sakay ng tren, inakusahan siya ng isang dalagang babae na hinipuan daw niya ang kanyang kokomilon, kahit hindi naman niya ginawa. Pero kahit ganoon, binugbog pa rin siya at itinapon palabas ng tren dahil lang mukha siyang molester. Hindi pa doon nagtatapos, dahil nagsampa pa ng kaso ang babae laban sa kanya, kaya napilitang humarap si Shigeru sa korte. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya dahil lang sa itsura niya, kaya umamin na lang siya sa kasalanan. Bilang resulta, natanggal siya sa trabaho at dumaan sa pinakamatinding midlife crisis na maiisip. Ilang taon nang lumipas, ang babaeng nagsinungaling laban sa kanya ay sa wakas na aresto na rin dahil sa pag-frame ng maraming lalaki para lang kumita ng pera. Pero walang nagbago para kay Shigeru. Patuloy siyang nagdurusa sa trauma at tuluyang ikinulong ang sarili sa kanyang apartment, ginastos lahat ng ipon pati ang iniwan ng kanyang mga magulang. Ang tanging kinahihiligan na lang niya ay ang balita tungkol sa paghihirap ng ibang tao sa internet. Isang gabi, may nabasa siyang article na nagsasabing, kung susubukan mo ang sketchy na ritual na ito, maaari kang mapunta sa Isekai World. Dahil wala na rin siyang magawa, isinagawa ni Shigeru ang ritual, at gumana ito. Lumitaw ang isang screen sa kanyang computer na nagtatanong kung gusto ba niyang magsimula ng bagong buhay, pero may babala na kailangan niyang isakripisyo ang kalahati ng kanyang buhay kung gusto niyang bumalik. Sa una, inakala ni Shigeru na isa lang itong virus at pinatulan lang niya ito, iniisip na pwede naman niya i-reset ang PC mamaya. Nang pinindot niya ang next button, lumitaw ang panibagong interface na hinihingi ang kanyang impormasyon. Default na naka-encode ang edad bilang 16, at ang tanging pwedeng baguhin ng madali ay ang itsura niya. Kahit sino na may matinong pag-iisip ay tataasan ang look sa pinakamataas, pero hindi si Shigeru. Nilagay niya ang -255 at lumipat sa next menu. Nakakuha ng 13,000 points dahil sa pagbaba ng kanyang itsura. Gamit ang mga puntos na ito, maaari niyang taasan ang base stats pero hindi muna niya ginamit. May special na note kung saan pwedeng magdagdag ng extra sa character. At nagsulat si Shigeru ng maraming negative values tulad ng ang income rate niya ay magiging 0.00001%. Kapag nakahawak siya sa isang babae, mawawala agad ang 10% ng max HP niya. At kapag naging intimate siya sa isang babae, agad siyang magkakaguti-guti at mamamatay. Dahil sa sobrang absurd ng stats na nilagay niya, automatikong tumaas ang overall stats ni Shigeru ng 1,000% at ang bonus parameter niya ay umabot ng 1 bilyong points. Pero bago niya ma-allocate ang kahit anong puntos, naubos ang oras niya at na-teleport siya nang hindi niya nagamit ang kahit alinman sa mga benepisyo. Na-shock si Shigeru. Ang ginawa niya ilang segundo lang ang nakalipas bilang biro ay naging brutal at nakakatawang realidad. May dalawa pang babae at isang lalaki sa bahay kung saan nagising si Shigeru at hindi nakasuot ng kahit ano ang mga babae. Nagkakasipon sila, kaya't hinubad ng lalaking may six-pack ang kanyang damit at inialok ito sa isa sa kanila. Naghubad din ng damit si Shigeru pero tumanggi ang isa pang babae na kunin ito sa halatang dahilan. Nagpakilala ang lalaki kay Shigeru bilang si Seiji, na 16 years old din, tulad ni Shigeru sa mundong ito. Nagpakilala rin ang dalawang babae. Sila ay sina Rizo at Seika. Pagkatapos ay nagpakilala si Shigeru pero walang naniwala sa kanya dahil imposibleng siya ay 16. Gayunpaman, sinubukang pasayahin ni Seiji si Shigeru sa pamamagitan ng mga papuri bago tanungin ang lahat kung sila ba ay nadala rin dito matapos gawin ang ritual na nakita nila sa internet. Nang pare-pareho ang kwento ng lahat, napagtanto nilang nadala nga sila sa isang Isekai World. Pinag-uusapan ng mga babae kung anong dapat nilang gawin ngayon kasama si Seiji. Habang si Shigeru ay nagsimulang lumayo, na wala namang balak makipagkaibigan, hindi siya nakapantalon, kaya naghanap siya ng damit sa wardrobe at may nakita siyang gold coin. Pero nang susubukan niya itong kunin, nawala ito, at napagtanto niyang ito ay dahil pinili niya ang 0.001% income rate.
Lumapit si Seiji para makipag-socialize kay Shigeru, at sabay nilang inexplore ang bahay, at nakahanap sila ng maraming gamit na kailangan para sa survival. Si Seiji, na natural ang leadership, ay nagmungkahi na pantay-pantay na paghati-hatian ng mga gamit sa kanilang apat. Nakakagulat, ang mga damit ay umaangkop sa sukat ni Shigeru, na nagpatunay sa lahat na may magic sa paligid. Napansin ni Seiji na lahat ng gamit ay pwedeng hatiin ng pantay, maliban sa gold coins. 7 lang ang gold coins, at hinala ni Rizzo na may kumuha na ng isa. Alam ni Shigeru na siya ang pagbibintangan, kaya nagpasya siyang huwag kumuha ng kahit isang coin. Nag-atubili si Seiji dahil hindi ito patas para kay Shigeru, pero pinutol siya ni Seika at sinabing dahil wala namang na-contribute si Shigeru sa paghahanap, hindi siya karapat-dapat sa coins. Siyempre, mali ang paratang kay Shigeru, pero hindi na siya nakipagtalo, at tinanong na lang si Seiji kung pwede bang kapalit ng coins ay kunin na lang niya ang axe. Ang axe ang pinakamalakas na weapon sa apat, kaya walang pumayag sa deal. Si Seiji, na mabait ang pakikitungo mula simula, ay aksidenteng tinawag na selfish si Shigeru pero agad binawi ito at sinabing siya ang tinutukoy. Ipinaliwanag niya na sa past life niya, isa siyang selfish at mahiyain na tao na laging nagdudulot ng problema sa iba, kaya gusto niyang magsimula muli sa buhay na ito. Iniisip niyang mahiyain din si Shigeru, at kahit ganun ay hinikayat niya itong magtulungan sila para masakop ang mundong ito. Sa huli, hindi nakuha ni Shigeru ang axe at sapatas na larong bato-bato pick. Napunta sa kanya ang wooden club, ang pinakamasamang weapon sa lahat. Bago umalis ng bahay, iniabot ni Seiji ang kanyang kamay para makipagkamay sa lahat, pero tumanggi si Shigeru, ayaw niyang makipagkaibigan, alam niyang gagamitin lang siya. Sa ngayon, sumama muna siya sa iba na nagpasya ng magtungo sa pinakamalapit na town, pero plano niyang kumawala at magsolo sa buhay na ito. Habang napagpapasyahan nilang pupunta sila sa area, binuksan ni Seika ang pinto, pero nagulat siya nang makakita ng maliit na monster sa harap nila. Tumakbo siya paatras habang si Seiji ay lumapit para labanan ito. Tinamaan ito at agad namatay. Pinanood ni Shigeru ang reflexes ni Seiji at napagtanto niyang hindi lang ito matalino, kundi laging alam ang dapat gawin. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa ang monster. Sa halip, napakarami pa nito. Sa oras ng kagipitan, kailangan nilang lumaban. Hinati ni Seiji ang grupo. Dinala niya ang isa sa mga babae para lumaban sa harap, at inutusan si Seika na gamitin ang bow habang si Shigeru ay taga-cover. Sumugod si Seiji at pinanood siya ni Shigeru, iniisip kung bakit sinabi pa nitong mahiyain siya. Ang mga katangian niya ay kabaligtaran ng pagiging mahiyain. Nahihirapan si Seika sa bow niya. Hindi man lang niya ito maayos na maset o may pasok ang arrow. Mabibigo sana ang buong reincarnated team kung hindi dahil kay Seiji at sa isa pang babae na nasa front line. Sa isang punto, may isang monster na nakalusot papasok ng bahay. Sumigaw si Seiji kay Shigeru na labanan ito pero hindi niya magawa. Nahirapan siyang labanan ng monster at sinubukang tumakas pero walang takas. Doon niya na-realize kung bakit ganito pa rin siya, kahit sa buhay na ito hindi niya na-allocate ng tama ang bonus stats bago maghating gabi. Kaya halos wala siyang lakas ngayon. Nakipagbuno siya sa monster, at pagkatapos ng habulan, tinamaan niya ito at namatay. Agad lumabas ang notification ng system na na-upgrade siya sa level 31. Nakita niyang may nakuha siyang bonus points at may oras para ayusin ito ng maayos. Narinig niya ang babae na nagsabing, nag-level up rin ako. At si Seiji ay nag-upgrade din. Napansin niyang hindi niya nakikita ang system notifications ng iba, ibig sabihin kailangan niyang gumawa ng desisyon mag-isa. Ngayon na may sapat siyang bonus points, in-upgrade niya lahat ng abilities niya hanggang milyon. Nang matapos siya, sinabi ng system na naabot niya ang stage ng Absolute God. Tunay ngang nagpakita na ang Absolute God. Sabik na siyang subukan ang bagong lakas. Kaya, may napansin siyang monster sa tabi niya at tinapik ito gamit ang dulo ng daliri. Nawala ang monster at lumipad sa langit. Nagulat siya sa lakas niya ngayon. Nakita niya si Seika na nahihirapan sa bow at nagpasya siyang tulungan ito. Alam niyang hindi siya tinitingnan bilang malakas dahil sa itsura niya. Kaya kunwari ay nadapa siya at nagmakaawang kunin ang bow dahil tinatawag daw ito sa kanya. At pinahawak nga ito ni Seika. Sa paghawak pa lang niya, naset niya agad ito ng perpekto. Nagulat si Seika at tinanong kung miyembro ba siya ng archery club sa nakaraang buhay. Tinanong din kung kailangan niya ng arrow para gamitin ito. At dahil gusto rin niyang subukan ang archery, humingi siya ng arrow. Pinakawalan niya ang arrow at lumipad ito sa langit. Inakala niyang pumalpak siya, pero nang marating ng arrow ang langit, lumikha ito ng magic circle at pinatay ang lahat ng monster sa lupa. Nawala ang mga monster isa-isa.
Nakatitig si Seika sa nangyari at tinanong kung sino talaga siya. Nagsinungaling siya at sinabing miyembro nga siya ng archery club. At gaya ng isang inosenteng babae, tinanggap ni Seika ang dahilan ng walang problema. Maging siya, nagulat na ganoon kadaling maniwala si Seika. Hiningi ni Seika ang bow pabalik at ibinalik niya ito. Hindi pa ubos ang mga monster kaya kailangan pa nilang lumaban. Ngayong hawak na ulit ni Seika ang bow, tumakbo siya para tumulong at inutusan siya ni Seiji na i-cover sila. Iset niya ang arrow pero pinakawalan ito ng sobrang taas kaya hindi tinamaan ang kahit anong monster. Pati mga monster, nagtataka kung bakit siya ganoon kainutil. Napansin ni Seiji na wala siyang silbi sa laban, kaya sinabi sa isa pang babae na ituloy ang pakikipaglaban. Nagpatuloy sila habang si Seika ay inuubos lahat ng arrows niya nang hindi pumapatay ng kahit ano. Masama ang loob niya dahil wala siyang silbi. Nakita ito ni Shigeru at nagdesisyong bumili ng arrows para sa kanya mula sa system. Inilagay niya ang arrows sa likod ni Seika at tinawag ang pansin niya, kunwaring bigla na lang itong lumitaw. Pinulot ni Seika ang arrows at muling pinakawalan sa ere nang hindi tinitingnan ang target. Sa huli, natapos ni Seiji at ng babae ang laban, tumakbo si Seika sa kanila at masayang sinabi na panalo na sila. Napagpasyahan nilang ituloy ang pagpunta sa town. Sumunod si Shigeru sa kanila, hindi rin naman niya alam ang daan kung hindi niya gagawin ito. Narating nila ang Irie Kingdom, at napakaganda ng lugar. Ang una nilang kingdom sa bagong mundo, at talaga namang kamangha-mangha ang tanawin. Pagkatapos ng stress ng reincarnation at ng laban, gutom na sila. Kaya ang una nilang pinuntahan sa syudad ay isang restaurant. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng hamburger restaurant, at masayang pinangunahan sila ni Seika papasok para kumain. Pero napagpasyahan ni Shigeru na panahon na para iwan sila. Lumayo siya papunta sa ibang bahagi ng kingdom, iniisip ang landas na gusto niyang tahakin sa bagong buhay. Gutom siya at wala siyang pera. Naubos na nila ang pondo ng grupo. Habang nag-iisip siya, may dumaan na pusa at naisip niyang haplasan ito, pero pinigilan niya ang sarili. Naalala niya ang rule na ginawa niya bago mag-reincarnate. Tuwing makahawak siya ng babae, nababawasan ng 10% ang HP niya. Ang pusa ay hindi babae, kaya hinawakan niya ito. Pagkatapos makipaglaro, may narinig siyang boses. Si Seika, sinabi nito na alam niyang wala siyang pera, isang biro na sawang-sawa na siyang marinig. Pero sinabi pa rin niya ito at inabot sa kanya ang isang hamburger na binili niya dahil tinulungan siya ni Shigeru sa pag-ayos ng bow kanina. Naalala niyang tinulungan nga niya si Seika. At dahil gutom na siya, tinanggap niya ang hamburger. Sa kasamaang palad, nadikit ang kamay niya sa kamay ni Seika at na-trigger ang rule ng system na ginawa niya noon. Isang malakas na bug zone ng enerhiya ang dumaan sa kanya na hindi niya makontrol. Natumba siya sa lupa at tumalsik ang hamburger sa pader. Nagalit si Seika sa kanya dahil nasayang ang pagkain, pero mas nag-alala siya sa lakas na nawala sa kanya. Alam niyang hindi pwedeng manatiling galit si Seika, kaya ginamit niya ang sales skills na na-practice niya sa past life niya. Sinabi niya na ang kagandahan ni Seika ang dahilan kung bakit nang inag ang kamay niya. Na-impress si Seika at ibinigay sa kanya ang pangalawang hamburger na binili niya para sa sarili niyang hapunan. Tinangka niya itong tanggihan pero pinaalala ni Seika na wala naman siyang pera at sinabi niyang binibigay niya ito dahil tinulungan siya ni Shigeru sa arrows. Masayang tinanggap ito ni Shigeru. Dumating ang iba at niyaya silang magpatuloy. Kahit hindi interesado si Shigeru na sumama sa kanila, alam niyang totoo at mabait si Seika, kaya gusto muna niyang suklian ang kabaitan nito. Nagpasya siyang manatili muna, kahit sandali, hanggang mabayaran niya ito. Paano kaya mabubuhay ang malakas na hero na ito nang hindi pwedeng humawak ng babae sa mundong ito? Pagkatapos noon, pumunta si Seika sa isang tindahan para bumili ng mga palaso dahil mabilis siyang nauubusan nito. Patuloy siyang humihingi ng dagdag na palaso sa tindero, sinasabing mayaman siya at kaya niyang bayaran ang lahat. Pero sinabi ng lalaki na puno na ang bag niya. Kasama rin niya si Shigeru, at gusto niyang tumulong, pero hindi niya masabi na kaya niyang gumawa ng mga palaso kahit kailan niya gusto. Anyway, tinanong ni Seika kung hindi ba siya bibili ng kahit ano, at agad niyang sinagot ang sarili niya, na pagtanto niyang wala itong bibilhin dahil wala itong pera. Paglabas nila, dumating sina Seiji at ang Rizu matapos makahanap ng magandang tinutuluyan para sa gabi. Sinabi ni Shigeru na sa parke na lang siya matutulog dahil wala nga siyang pera, pero sabi ni Seika siya na ang magbabayad ng kwarto nito. Sinubukan ni Shigeru sabihin na hindi na kailangan iyon, pero ginamit ni Seika ang woman card, at tinanong kung ayaw ba niyang babae ang magbayad ng kwarto niya. Hindi na nabigyan ng oras si Shigeru para sumagot dahil hinawakan na agad siya ni Seika sa kamay at hinayla ito. Pero dahil sa damit siya nahawakan, wala siyang natamong damage.
Kinagabihan, iniisip ni Shigeru na hindi na siya pwedeng manatili pa dahil lalo lang siyang magkakautang kay Seika at sa iba. Nagdesisyon siyang maghanap ng paraan para kumita kahit na limitado lang siya sa 1,000th na bahagi ng kita. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Kinabukasan, nagising sina Seiji at ang iba at nakita nilang may masasarap na cookies at pagkain sa mesa. Sinabi ni Shigeru na tulungan siya dahil hindi niya kayang kainin lahat, at tinanong nila kung saan niya nakuha ang lahat ng iyon kung wala naman siyang pera. Sabi ni Shigeru gumamit siya ng teknik para gustuhin ng tao na bigyan siya ng kapalit. Pero ang totoo, gumawa lang siya ng mga palaso gamit ang mga sticks at ginamit ang barter system para ipalit ang mga ito sa pagkain imbes na pera. Sabi ni Seika na hindi naman niya kailangang mamaalamos kahit wala siyang pera dahil palagi naman siyang matutulungan nito. Pero iniisip ni Shigeru na nabayaran na niya ang utang niya kay Seika kaya hindi na siya kailangang manatili. Pagkatapos kumain, nilabas ni Seiji ang mapa at sinabing kailangan na nilang magsimulang mag-quest para kumita ng pera. Napansin niya kasi na wala silang nakuha kahit anong pera o loot mula sa mga halimaw na nilabanan nila kahapon, kaya balak niyang i-check ang isang kuweba malapit doon. Humanga si Shigeru sa desisyon ni Seiji nang biglang dumating ang isang rugged na lalaki at nag-alok na pwede siyang maging guide nila papunta sa kuweba. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Kei Oshiro at sinabing reincarnated din siya tulad nila. Medyo natakot siya nang makita ang ugly mug ni Shigeru, pero tinanong niya kung mga bago lang ba sila rito. Agad tumayo si Seiji para kausapin siya habang alerto pa rin. Tapos nilabas ni Kei Oshiro ang ilang green cards mula sa bulsa niya at sinabing item ito na makikita sa unang log house at maaari silang makakuha ng full discount sa gamit iyon ng isang beses. Nagpanik si Seika sa narinig dahil hindi nila nahanap ang mga cards, at sinabi ni Kei Oshiro na pwede pa rin siyang makakuha ng full refund kahit ngayon lang niya ito ipakita. Sinabi niyang kunin niya ito, at agad na kinuha ni Seika ang mga cards sa gulat ni Seiji dahil hindi pa rin niya gaanong pinagkakatiwalaan si Kei Oshiro. Ganoon din si Shigeru at iniisip niyang sa halip na isang tunay na guide, isa lang si Kei Oshiro sa mga taong nang-scam ng mga newbie. Iniisip niyang kaya niyang hawakan ang sitwasyon kung pumalpak man, at sa ngayon, hinayaan na lang niya si Seiji na magdesisyon. Tiningnan ni Seiji ang pros and cons ng sitwasyon at nagdesisyong i-hire si Kei Oshiro bilang guide nila dahil kailangan nila ng impormasyon at paraan para mabilis na mag-level up. Sa ganoon, dinala sila ni Kei Oshiro sa kuweba at dumating agad ang isang grupo ng mga goblin. Agad nagpaputok ng mga palaso si Seika, pero wala ni isa ang tumama. Nadismaya si Shigeru at sinabi ni Kei Oshiro kay Seika na isipin niyang ang bawat palaso ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yen bago siya magpaputok. Kahit ipinagmamalaki ni Seika ang yaman niya, dahil sa nai-imagine niyang halaga ay naging mas maingat siya sa pagtira at napatumba niya ang isang goblin gamit ang isang precise na tira. Nagpatuloy sila at nagulat si Shigeru na mukhang maayos pala si Kei Oshiro bilang isang guide. Matapos noon, tinuruan ni Kei Oshiro ang lahat kung paano gamitin ng tama ang mga sandata nila, at bumalik si Seika sa dating ugali niyang barang pagpapaputok ng palaso. Tinanong ni Kei Oshiro si Shigeru kung hindi ba siya magpa-practice, at sinabi niyang wala siyang angkop na skills ngayon. Naintindihan ni Kei Oshiro na mahirap mag-level up gamit ang staff bilang weapon, pero sinabi niyang huwag siyang panghinaan ng loob dahil ang ultimate skill ng staff ay sobrang galing. Alam na ito ni Shigeru dahil noong pumunta siya sa gubat para gumawa ng mga palaso, nakasalubong niya ang isang giant orc at sinubukan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang skill laban dito. Pero nag-warning ang system na kapag ginamit niya ito, lahat sa loob ng 200 km radius ay mabubura at mahigit 1.5 million katao ang mamamatay. Kaya agad niya itong kinansela. Anyway, sabi ni Kei Oshiro na kailangan niyang maging active sa battlefield kung hindi ay mapipilitang siyang mag-retire tulad niya. Sinimulan niyang ikwento kung paano siya dating nasa isang mercenary group, pero habang ang leader nila ay naging hari, siya naman ay bumagsak at napilitang magretiro. Pinuri niya ang hari, sinabing level 80 ito at lahat ng stats niya ay lagpas 160, pero para kay Shigeru, napakahina pa rin ito. Pagkatapos noon, narating na nila ang kuweba na mukhang sinaunang guho at lahat ay excited na mag-explore pero natatakot si Seika. Pero pagdating sa kuweba, na-curious siya sa mga limestone spikes at nagtatampo nang sabihan siya ni Kei Oshiro na lumayo dahil delikado iyon. Naisip ni Shigeru kung bata ba talaga si Seika, at tinanong siya ni Seiji sa mas maayos na paraan. Una niyang isiniwalat na siya ay 30 years old sa ibang mundo at pagkatapos ay sinabi ni Seika na siya ay 17 years old sa totoong buhay at naghahanda para sa college. Habang nagsimulang magsalita si Seiji tungkol sa kanyang pag-aaral, napagtanto ni Shigeru na matalino si Seika pagdating sa academics.
Pagkatapos noon, nakipaglaban sila sa ilang halimaw na paniki at nakarating sa boss room at sa wakas ay natutunan ni Seika na mag-isip muna bago kumilos. Sinabi ni Kei Oshiro sa kanya na huwag siyang pumasok sa boss room dahil mamamatay siya agad sa ganitong bilis kaya umatras si Seika. Nagdesisyon si Seiji na tapusin na ang araw at nagpasalamat kay Kei Oshiro sa kanyang tulong at sinabi nito na magiging magaling siyang leader. Pero bago sila bumalik, may espesyal na event siya para sa mga baguhan at dinala niya sila sa isang conference room para mag-party para sa kanila. Sinabi niya na may isa pang summoned person na lumikha ng safe space na ito kung saan walang monster o magic ang makakapasok at sa loob ay may chips at drinks. Agad ginamit ni Shigeru ang kanyang poison detection skills at nalaman na ang mga gilid ng lata ay may halong sleeping drug. Buti na lang at maingat si Seiji at tumangging uminom. Pero nang magkunwaring malungkot at depre si Kei Oshiro, humingi ng tawad si Seiji sa pagdududa sa kanyang sinseridad. Pumayag siyang makipag-celebrate sa kanya at medyo nadismaya si Shigeru sa kabutihang loob ni Seiji. Anyway, nagsimulang kumain at uminom ang lahat at nagdesisyon si Shigeru na ilihis ang usapan para makapag-cast siya ng antidote magic sa kanila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila bago sila napunta rito at agad nawala ang saya sa kwarto. Agad na-realize ni Shigeru na lahat sila ay tumakas mula sa kanilang dating buhay, kabilang na siya. Pero nagdesisyon si Seiji na ibahagi ng kaunti ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niya na umalis siya sa school matapos siyang mabagot sa lahat at nagdesisyong magtayo ng sariling kumpanya na tinawag niyang Success Life. Naalala ni Shigeru na minsan siyang pumunta sa kumpanyang iyon para mag-sales pitch at kamukhang kamukha ng CEO si Seiji. Lumalabas na naaalala rin siya ni Seiji dahil may malaking epekto ito sa kanya. At kahit hindi niya sinabi ang pangalan nito, isiniwalat niya na may salesman na pumunta sa kanya ng walang appointment at sinubukang ibenta ang isang mamahaling copier. Tinangkang tumawad ni Seiji pero sinabi ng salesman na mapapangiti niya ito at hindi niya ito bibiguin. Sinabihan rin siya nitong relax lang dahil siya ang CEO. At dahil sa mga salitang iyon, hinayaan ni Seiji ang kanyang mga empleyado na patakbuhin ang kumpanya. Buti na lang at lumago ang kumpanya at naging maayos ang lahat. Pero nagdesisyon siyang palitan ang kanyang mga staff ng AI at nag-bankrupt ang kumpanya. Na-depress siya at naramdaman niyang sinayang niya ang opportunity na ibinigay ng salesman sa kanya. Kaya nang napunta siya rito, nangako siyang hindi na siya muling mangiiwan ng kahit sino. Bigla niyang sinabi na ang pangalan ng salesman ay Shigeru rin. Pero nagkunwaring hindi siya iyon ang ating matabang bida. Pagkatapos noon, nakatulog ang lahat dahil sa gamot, at dinala ni Kei Oshiro ang kanyang mga tauhan para kunin sila. Pero nagkukunwaring tulog lang si Shigeru para makalaban siya kapag dumating ang pagkakataon. Sinimulan ng mga thug na pusasan ang lahat, at nang tila gagawa na ng aksyon si Shigeru, biglang bumangon si Seiji, sinasabing huwag sasaktan ang kanyang grupo. Hindi siya sineryoso ni Kei Oshiro dahil alam niyang halos hindi makatayo si Seiji, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang trabaho. Hindi magamit ni Shigeru ang kanyang kakayahan ngayon dahil ayaw niyang madamay si Seiji sa gulo. Pero buti na lang at sinubukang makipaglaban ni Seiji sa mga thugs pero binagsak lang siya sa pader. Sinabihan ni Kei Oshiro ang kanyang mga tauhan na huwag sasaktan ang kanilang produkto dahil bababa ang halaga nito at nagalit si Seiji nang marinig iyon. Sinabi niya na ang mga taong napunta rito ay wasak na ng buhay at sa kanilang pangalawang pagkakataon, may mga katulad ni Kei Oshiro na pilit pa rin silang ibinabagsak. Sinabi ni Kei Oshiro na mag-lecture siya sa taong nakikinig at inutusan ang kanyang mga tauhan na i-pack up siya. Nagdesisyon si Shigeru na panahon na para sumali sa laban. At tumalon siya sa mga bandido, pinagdudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat imbes na gamitin ang attack stats niya. Sinabi niya kay Seiji na dalhin ang mga babae at tumakas, iwanan na sa kanya ang lahat. Pero tumanggi si Seiji na iwan siya sa panganib. Sinabihan niya ang mga bandido na huwag silang subukan dahil kaya niya silang talunin sa isang palo. Pero akala ng lahat ay nagbi-bluff lang siya. Dumiretso ang mga bandido sa kanya, pero sinalubong sila ni Shigeru sa pagtalon. Sinasalo ang mahihinang suntok nila at dinudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat. Sinabi ni Kei Oshiro sa kanyang mga tauhan na unahin ang tumatalon na baboy, at sinabihan siya ni Seiji na tumakbo na dahil siya ang bahala. Sinugod ng mga thug si Shigeru kahit hindi naman siya nasasaktan, pero isa sa kanila ay ipinasok ang daliri sa butas ng ilong niya. Bigla, isang maliwanag na ilaw ang lumabas mula sa kamay ni Seiji habang sinasabi sa mga bandido na umatras sila bago pa man tamaan ng kanyang liwanag ng katotohanan ang kanilang masasamang puso.
Nagtaka sila at tinanong kung anong skill iyon at ipinaliwanag ni Seiji na may isinumpa siyang pangako sa kanyang espesyal na notebook na hindi niya kailanman pababayaan ang kanyang mga kaibigan at kung sakaling magawa niya iyon, siya ang magbabayad para dito. Dahil sa sumpang yun, nakatanggap siya ng maraming bonus points at inilagay niya yun sa kanyang espesyal na kakayahan na nag-a-activate kapag siya ay galit. Sinabi niya sa mga bandido na ito na ang huli nilang pagkakataon para tumakbo. Pero sinabi ni Kyoshiro na puputulin lang nila ang kanyang kamay bago pa siya maka-atake. Nagdesisyon si Shigeru na tingnan kung ano ang kayang gawin ng atake ni Seiji, at naging shield siya para dito. Sinasabing kailangan nilang magtulungan dahil mas marami ang kalaban. Ginamit ni Seiji ang kanyang espesyal na kakayahan para mag-transform sa isang Super Saiyan form na ni si Goku ay hindi pa na-unlock, habang sinasabi sa mga thugs na magbabayad sila sa kanilang mga kasalanan ngayon. Pumasok si Seiji sa isang cringy na monologue na walang gustong makinig. Sinasabi na ang mga iyak niya sa loob ang nagpagising sa ibang persona na natutulog sa loob niya. At ngayon nagising na ang persona na yun, nagising na rin ang kanyang third eye. Ngayon bilang winged fringe hero na si Aldin, handa na siyang lumaban sa kanyang unang main character battle. Habang si Shigeru sa gilid ay nagtataka lang kung anong ang nangyayari. Tulad ng kahit anong cliché anime protagonist, ina-announce ni Seiji ang move na gagamitin niya, pero sina Kyoshiro at ang kanyang mercenary gang ay hindi alam kung paano mag-react dahil hindi nila alam ang kahit anong moves ni Seiji. Anyway, sa hindi malamang dahilan, huminto si Seiji sa gitna ng suntok, iniwang nagtataka ang lahat kung ano talaga ang agenda ng lalaking to. Tinanong siya ni Kyoshiro ng parehong tanong at sumagot si Seiji na nasa batas ang kapangyarihan para humusga ng isang kriminal, hindi sa kanya, at kaya niya pinigilan ang sarili kahit madali lang para sa kanya ang maghatol, sinasabing binibigyan niya ng isa pang chance ang lahat dito para magbagong buhay. Sinabihan ni Seiji si Kyoshiro na magsisi sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsuko sa batas. Sa totoo lang, sobrang tanga ng lalaking to at kahit ang pangit ay naiintindihan na yon. Nagkunwaring sumusuko si Kyoshiro, at nang mahulog sa bitag si Seiji at bumaba ang kanyang guard, umatake ito. Buti na lang, sumingit si Shigeru gamit ang kanyang piggy reflexes at sinimulang sip-a ng lahat dahil hindi siya lumayo sa laban. Halatang walang nararamdaman si Shigeru at nagsimulang mangulangot. Pagkatapos ay itinapon niya ang kulangot ng walang nakapansin, na bumasag sa pader. Bago pa man mapansin ng iba kung anong nangyari, sinabi ni Shigeru na si Seiji ang may gawa. At dahil sa nakita nilang lakas ng kapangyarihan ni Seiji, talagang sumuko na sina Kyoshiro at ang kanyang mercenary gang. Nagsimulang umiyak si Kyoshiro para sa kanyang buhay, nangakong hindi na sila maninakit ng kahit sino at isusuko nila ang sarili sa batas. Sumali si Shigeru sa cringe at pinatayo silang lahat sa isang linya. Tapos sinabi kay Seiji, o ngayon si Aldin, natusukin sila gamit ang kanyang whip of love, dahil kailangang maintindihan ng mga taong ito ang sakit at hirap ng mga normal na tao. Pero nag-transform pabalik si Aldin bilang Seiji dahil nawala na ang kanyang galit. Bukod pa rito, ayaw niyang gamitin ang whip of love habang galit siya. Gusto niyang maalala ang kamay na pamapalo sa mga mercenary at ang sakit na mararamdaman nila. Sinasabing ito ang ibig sabihin ng pag-ibig at pagkatapos ay naghanda na siyang sampilan sila isa-isa sa mukha. Pagkatapos noon, binuhat niya ang mga babaeng natutulog pa papunta sa kama. Ginawa niya ang lahat ng trabaho mag-isa dahil hindi pwedeng humawak si Shigeru sa mga babae. Dahil sa bigat ng trabaho, nawala ng malay si Seiji, at ang mga mercenaries na kunwari nagbago ng puso ay muling handa na namang magnakaw. Dahil useful si Shigeru bilang myth shield, sinabi ni Kyoshiro sa kanya na sumali sa kanilang mercenary gang, nangangakong bibigyan siya ng chicks kung gagawin niya ito. Pero walang balak si Shigeru na sumama. At ngayong knocked out na ang lahat ng kanyang kasama, pwede na siyang magwala, binasag ang kanyang kadena. Una niyang tinakpan ng kumot si Seiji, umaaktong parang bayani, pero hindi naniwala ang mga mercenaries. Tinanong kung paano magiging mabuting tao ang pinakapangit na lalaki sa anime history. Sa kahit anong kaso, binugbog sila ni Shigeru. Pero mukhang walang budget ang animators para i-drawing ang action scene. Kaya nag-skip na lang sila sa part na si Shigeru at ang grupo ay nakakuha ng maraming pera dahil sa pagsuko sa mga mercenaries. Gusto ni Seiji na magkaroon ng share ang mga babae kahit natulog lang sila. Sinabi niya na ang pera ay bilang compensation dahil nilagay niya sa panganib ang buhay ng lahat dahil sa pagtitiwala niya sa lalaking hindi dapat pagkatiwalaan. Pero sinabi ng mga babae na huwag niyang sisihin ang sarili dahil napaka-amazing niya sa ibang persona niya. Tinanong ng mga babae si Shigeru kung gising din siya, at si Seiji ang sumagot para kay Shigeru. Sinabing ginamit ni Shigeru ang katawan niya para protektahan siya sa laban. Dahil sa dami ng nagawa ni Shigeru kahit wala siyang silbi, iniisip ni Seiji na dapat din siyang magkaroon ng share.
Pero diretsyong tumanggi si Shigeru dahil pag kinuha niya ang kahit anong pera, parang wala na ring natira. Sa kahit anong kaso, balak na niyang umalis sa grupong ito pagkatapos bayaran si Seika. At ginamit ang moment na ito para gawin yun, humiling kay Seiji na si Seika na lang ang magdala ng share niya sa pera, gamit ang excuse na walang may pakialam. Pumayag si Seika at nagboluntaryong dalhin ang pera ng lahat, sinasabing aalagaan niya itong mabuti. Pero sa totoo lang, ubos lang ito sa shopping at kung ano-ano. Sa huli, si Shigeru lang ang nagbigay ng kanyang share kay Seika. At dahil masaya si Seika, dinala niya si Shigeru sa burger shop para i-treat gamit ang pera niya. Ngayon na bayad na ang utang ni Shigeru, nagdesisyon siyang umalis sa grupong ito pagkatapos ng lunch. Habang kumakain ng hamburger, naisip ni Seika kung ano ang itsura ng status menu ni Shigeru at nagsinungaling si Shigeru, sinabing lame ang stats niya. Sinabi ni Seika na sayang na hindi niya alam ito at inamin na bago pa siya ma-reincarnate dito, nalaman niyang kapag binabaan mo ang looks points mo, makakakuha ka ng bonus points para pataasin ang ibang stats. At apparently naglagay si Seika ng minus 16 points sa kanyang looks, iniwang nagtatanong si Shigeru kung gaano pa siya kaganda kung hindi niya binaba ang kanyang looks. Napansin ni Seika kung paano siya tinititigan ni Shigeru at tinanong siya kung tingin ba niya ay maganda siya. Nang sumang-ayon si Shigeru, sinabi ni Seika na nagsulat siya sa special note para gawing maganda siya at kaya na-overwrite ang kanyang look stat. Hindi makapaniwala si Shigeru na possible pala yun at agad siyang napuno ng pagsisisi. Isang lokal na pusa ang kumuha ng atensyon ni Seika, pero nag-alinlangan siyang lapitan ito. Sinabing hindi pa niya to nagagawa buong buhay niya dahil hindi siya marunong maglakad noon. Halos matisod siya at si Shigeru, umaastang bayani, ay tumalon sa harap niya. Pero sa kahihiyan niya, hindi naman nadapa si Seika at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Sumagot siya na nag-eehersisyo lang daw siya para i-balance ang calories na kinain niya. Pero alam naman nating lahat, kasama na si Seika, na hindi yun totoo. Kaya hindi na lang siya pinansin ni Seika at pinagpatuloy ang paghaplos sa pusa. Umalis si Shigeru, sinabihan si Seika na pupunta muna siya sa toilet. Pumunta siya sa restroom at naisip si Seika habang umiiyak. Iniisip niya kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan ni Seika sa dating buhay niya. Kakabanggit lang niya tungkol sa pagiging maganda. Pero imbes na hawakan ang mukha niya, ang kamay ang hinawakan niya. Mas lalo pang bumigat ang pakiramdam niya nang tumayo ito at sabihing nakakalakad na siya ngayon. Binalikan niya sa isip ang mga ginawa ni Seika at kung paano siya umasta. At naglid lang ito sa isang conclusion. Baka dati siyang lumpo o socially awkward. Alinmang posibilidad, nalulungkot si Shigeru, dahil naniniwala siyang mas karapat-dapat si Seika sa mas maganda pang buhay. Matagal na siyang nasa loob ng restroom at nagsisimula ng mag-alala si Seika. Kumakatok ito sa pinto, tinatanong kung masakit ang tiyan niya at kung kailangan ba niya ng gamot. Lalong na-touch si Shigeru sa kabaitan ni Seika. Napaisip siya kung wala na bang mga Diyos sa mundong ito para bigyan si Seika ng mas magandang buhay. Naalala niyang meron siyang absolute God skills at siya rin mismo ay isang Diyos. Dahil isa siyang Diyos, kaya niyang baguhin ang realidad ni Seika at siguraduhin magiging maganda ang buhay niya ngayon. Nagdesisyon siyang tulungan si Seika at pinunasan ang luha bago siya lumabas. Pagkakita nila, sinabi ni Seika na hinihintay na rin sila ng iba. Nagdesisyon siyang manatili muna dahil para kay Seika. Bumalik siya sa grupo at sinabi ni Seiji na dahil bumubuo sila ng party, dapat lahat ng miyembro ay may responsibilidad. Wala namang interest si Shigeru sa party, pero hindi rin naman masama ang may party, kaya naghintay siya para malaman ang plano ni Seiji. Sinabi ni Seiji na siya ang magiging hero. Itinalaga niya si Seika bilang mage at tinanong kung pwedeng maging epic fighter si Shigeru. Ayaw ni Shigeru ng kahit anong role. Tinanong niya kung pwedeng si Seika na lang ang maging epic fighter, pero tumanggi ito. Gusto rin niyang maging hero. Pero iyon din ang role na gusto ni Seiji. Tumanggi si Seiji na ibigay ito. Kaya inalok na lang ni Shigeru kay Seika ang epic fighter role. Patuloy pa rin si Seika sa pag-insist sa hero title, pero nag-move on din sila sa huli. Nagsuot silang lahat ng damit ayon sa role nila at napansin ni Shigeru na sobrang handa ni Seiji para sa pagiging hero niya. Binili niya ang tamang damit at nag-ayos din ng forma. Hindi rin sumusuko si Seika sa pagiging hero. Kahit naka-mage outfit siya, nag-ayos siya na parang hero. Sa huli, may hunter, hero, mage, at epic fighter na ang team nila. Binrief sila ni Seiji tungkol sa bagong mission nila. Pupunta sila sa Principality of Valeria. Pero may isang babala si Seiji. Walang pwedeng gumastos ng higit sa 3 lire para sa snacks. Nalungkot si Seika dahil hindi siya makakabili ng mga gusto niyang merienda.
Pagkatapos ng meeting, lumapit si Seika sa isa nilang babaeng party member at sinubukang makipag-usap. Unang beses niyang kinausap ito at natuwa si Shigeru na sinusubukan ni Seika maging sosyal. Tinanong ni Seika ang babae kung gusto nitong maglaro ng skipping. Pumayag ang babae at nagbihis muna. Habang wala ito, naisip ni Shigeru kung bakit siya bumili ng skipping rope noong bumili sila ng mga sandata. Tiningnan niya lahat ng weapons pero wala siyang gusto. Kaya nang makita niya ang skipping rope, na-in-love siya at binili ito. Inakala ng seller na isa siyang kung fu fighter kaya gusto niya ng lubad. Pinayuhan siya ng seller na mag-ingat dito. Pag-alis nila, tinanong siya ni Shigeru kung marunong ba siyang gumamit ng rope. Nang sinabi niyang hindi, nagpa siya si Shigeru na turuan siya. Dinala niya si Seika sa safe na lugar at tinuruan siyang mag-skipping. Tumalon siya ng mataas at nagulat si Seika kung gaano siya kamagaan. Sinabi ni Shigeru na subukan niya rin, at ginawa niya. Pagkatapos, sinabi ni Seika na gusto niyang makipag-usap sa babae at matutong mag-skipping kasama ito. Nireklamo niyang hindi niya man lang alam ang pangalan ng babae at gusto niya itong maging kaibigan. Naisip ni Shigeru na magandang idea ito at hinikayat siya. Kaya nga andito sila ngayon. Palihim na nanunood si Shigeru sa mga babae habang nagse-skipping sila. Pagkatapos mag-skipping ni Seika, ibinigay niya ang lubad sa babae. Nang ginamit ito ng babae, tinanong siya ni Seika kung ano ang pangalan niya. Namula ang buong katawan ng babae. Na-realize ni Seika na ayaw nitong sabihin ang pangalan niya, na understandable dahil lahat sila ay galing sa ibang mundo para tumakas. Binigyan siya ni Seika ng bagong pangalan, Riz. Masayang lumipad si Riz. Lumipad siya ng sobrang taas kaya nagtataka si Shigeru kung ano ang power niya. Naalala niyang hindi ito nasaktan sa unang laban nila. Natuwa ang mga villagers sa paglipad niya at nakuha niya ang pansin ng lahat. Inimbitahan siyang sumali sa iba't ibang party at dahil sa bagong kasikatan, nakalimutan niya si Seika. Paulit-ulit siyang tinawag ni Seika pero hindi siya tumugon, kaya nagsimulang umiyak si Seika, nilapitan siya ni Shigeru para eye comfort, pero tinawag siyang pangit ng mga villagers at tinakat pa na tatawagin ng security. Sinabi ni Riz na magkasama sila sa iisang party, tumakbo siya papunta kay Seika, pero pinagalitan siya ni Shigeru dahil hindi siya sumagot sa cute na batang babae nung tinawag siya. Umuwi sila at kumalma na si Seika. Nakita niya ang sulat ni Riz na humihingi ng tawad sa pag-ignore sa kanya. Pagkaalis ni Seika, dumalaw si Riz kay Shigeru, dinala niya ito sa isang kwarto at yumuko, humihingi ng tawad. Nang tanungin ni Shigeru kung bakit, ibinunyag ni Riz na alam niya ang buong legal na pangalan niya pati na rin ang katotohanan siya ang salesman na tinutukoy ni Seiji. Nagulat si Shigeru sa narinig, pero nagpapatuloy pa rin siya sa pag-arte, at tinanong si Riz kung bakit niya iniisip yun. Sabi ni Riz, pinili niya ang special ability na makabasa ng status window ng ibang tao, at nakikita niya ang tunay nilang pangalan, ang stats nila, pati na rin ang mga isinulat nila sa special note. Natarante si Shigeru nang marealize niyang nabasa ni Riz ang mga note niya na nagpapakita na isa siyang frustrated incel at napa-facepalm siya habang tinatanong si Riz kung ano ang gusto nito. Sabi ni Riz na may kinalaman ito kay Seika at tinanong si Shigeru kung napansin na ba niyang paralisado ang katawan ni Seika sa nakaraang buhay. Kinumpirma niya ito at biglang sinabi ni Riz na siya ang dahilan kung bakit nabasag si Seika noon at nandito siya para magbayad ng kasalanan. Naging curious si Shigeru at tinanong kung ano ang ginawa niya kay Seika. Sabi ni Riz, sa nakaraan niyang buhay ay bahagi siya ng isang programang layuning baguhin ang buhay ng mga tao. Isa si Seika sa mga batang tinutulungan nila at totoo ang hangarin niyang magkaroon si Seika ng mas magandang buhay. Pero isang araw, nagkaroon ng pagsabog sa building nila at matinding nasugatan si Seika. Nagsimulang umiyak si Riz habang sinasabi niyang nabigo siyang pigilan ang aksidente at iligtas si Seika. Pinagsisihan niya ang nangyari dahil sa mga hindi pagkakaintindihan ng mga taong kasali sa proyekto at para maiwasan ang ganitong bagay, isinulat niya sa special notes niya na gusto niyang mas makilala ang mga tao. Naiintindihan ni Shigeru na ito ang dahilan kung bakit nakuha ni Riz ang power na makita ang status ng ibang tao. Tinanong niya ito tungkol sa program na sinalihan niya at sabi ni Riz may kinalaman ito sa artificial intelligence. Naalala agad ni Shigeru na ang kumpanya ni Seiji ay nalugi dahil sa isang AI program na pumalpak dahil sa isang pagsabog at tinanong si Riz kung ito ba ang tinutukoy niya. Tumanggaw siya at ibinunyag na kapatid pala siya ni Seiji, pero binago niya ang ugali at personalidad niya sa mundong ito para hindi siya makilala. May pagdududa pa rin si Shigeru sa kwento niya, pero sabi ni Riz hindi siya makapagsinungaling dahil yun ang kapalit ng pagkuha niya ng special ability niya. Pakiramdam niya, hindi aksidente ang sabay nilang pagdating sa mundong ito at konektado rin ang mga kapalaran nila sa nakaraang buhay. Alam niya na gustong pasayahin ni Shigeru si Seika at gabayan si Seiji para maging mas mabuting adventurer, at hinihiling niyang payagan siyang tumulong.
Sabi ni Shigeru na parehong napaka-pure ng puso ni Seiji at Seika at kailangan nila ng suporta para manatiling ligtas sa mundong ito. Pumayag siyang makipagtulungan kay Riz at biglang kumuha ng kutsilyo si Riz at ginupit ang buhok niya bilang pagpapakita ng determinasyon. Nalito si Shigeru kasi wala namang point na gawin yun at sabi ni Riz na sinabi ni Seika na bagay daw sa kanya ang maikling buhok. Sa huli, formal silang gumawa ng kasunduan para matulungan ang dalawa pa nilang kaibigan. Kinaumagahan, naghanda silang bumiyahe papuntang Capital City at nag-ayos si Shigeru ng kakaibang hayop na mukhang hybrid ng pagong at kambing na magdadala ng gamit nila. Si Riz ang huling dumating at naiyak siya sa tuwa nang sabihing bagay na sa kanya ang maikling buhok ni Seika. Nagsimula na silang bumiyahe at agad silang nakasalubong ng maraming halimaw. Pinatumba ni Seika ang isa gamit ang Ice Magic at nang umatake ang isa pang halimaw, pinrotektahan siya ni Seiji habang binabantayan naman ni Riz ang likuran nila. Mabilis nilang niresolve ang laban at ipinakita ni Seika ang galing niya bilang magician kay Shigeru na napangiti lang at tumanggo. Sabi naman ni Seiji na palubog na ang araw kaya kailangan nilang humanap ng lugar para magkampo at lahat sila ay pumayag. Patungo sila sa lungsod ng Valeria at dahil gusto ni Seika ng adventure, pinili nilang dumaan sa bundok na puno ng mapanganib na halimaw at walang matutuluyan. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng punong may butas kung saan sila pwedeng magpahinga. At sobrang excited ni Seika tungkol dito. Tinanong ni Seiji kung gusto ba niyang mangahoy o mangisda. At buong kumpiyansang sinabi ni Seika na siya ang makahuhuli ng pinakamalaking isda sa ilog, pero aksidente niyang nahok ang robe niya. Tinanggal ni Shigeru ang hook at sinamahan siyang mangisda, pero naghintay lang sila na may kumagat sa pain. Bigla na lang nagsalita si Seika na isa siyang iyakin at gusto niyang maging mas mature at composed. Sabi ni Shigeru na hindi naman kailangan yun kasi hindi masama ang umiyak. Sabi niya na hindi lang dahil sa lungkot umiiyak ang tao, kundi dahil punong-puno ng emosyon ang puso nila na hindi nila makontrol. Naalala niya ang nakaraan niya habang sinasabi ito at dagdag pa niya na unti-unting nawawala sa tao ang kakayahang umiyak, at dahil doon hindi na sila lumalakas. Sabi niya kay Seika na sa halip na matutong huwag umiyak, dapat matutunan niya kung ano ang gumagalaw sa puso niya. Napaluha si Seika sa narinig. Dumating bigla si Riz at nang malaman niyang wala pa silang nahuhuli, basta na lang siyang nagpaputok ng isda sa ilog at ibinigay ito kay Seika. Tumakbo agad si Seika pabalik sa kampo para ibigay ito kay Seiji. Habang naglalakad pabalik si Shigeru, sinabi ni Riz na masaya lagi si Seika kapag kasama si Shigeru. Naniniwala siyang isa siyang tao na kayang pasayahin ang iba at magiging ligtas ang grupo hindi lang sa labanan kundi sa emosyonal na aspeto rin dahil sa kanya. Na-fluster si Shigeru sa sinabi pero nagpasya siyang bumalik na. Pinigilan siya ni Riz at nakiusap na huwag niyang sabihin sa iba ang tunay niyang pagkakakilanlan dahil baka magkabuwag-buwag ang grupo. Pumayag si Shigeru. Pagdating nila sa kampo, sina Seiji at Seika ay nagsimula ng magluto. Habang kumakain, ginaya ni Seika ang galaw ni Riz habang tinanong ni Shigeru si Seiji kung ano ang tingin niya sa final goal ng biyahe nila. Naging seryoso si Seiji at sinabing wala pa silang final goal ngayon. Ang makarating sa Valeria ang immediate goal nila at plano niyang alamin pa ang tungkol sa mundong ito at mga problema nito para malaman nila kung ano ang dapat gawin. Na-impress si Shigeru sa lohikal na pag-iisip ni Seiji nang bigla siyang makarinig ng tunog mula sa damuhan. Isang babae na sugatan at sobrang pagod ang lumabas mula sa gubat at nawala ng malay sa harap ng grupo ni Shigeru. Sa panaginip ng babae, iniisip niya kung paanong tumatakbo siya kanina mula sa mga bandido. Kahit na isa rin siyang taong na-reincarnate sa mundong ito, hindi niya kinaya ang mga iyon at sinisi niya ang special notes niya dahil doon. Sa nakaraang buhay, medyo pangit siya at iniwan siya ng boyfriend niya para sa mas maganda. Lagi siyang pinagtatawanan ng mga kakilala niya at nagsimulang kamuhian niya ang mga magagandang babae. Biglang natapos ang panaginip niya at nagising siyang nasa campsite na, at inaalagaan siya ni Seiji. Sabi niya sa kanya na nilinisan na nila ang mga sugat niya at nilapatan ng first aid. Biglang dumating si Seika na may dalang mainit na tubig para linisin siya at napaurong ang babae dahil ayaw niya sa ganda ni Seika. Sabi ni Seiji na si Seika ang gumamit ng healing magic sa kanya. Pero hindi pa rin nagbago ang ugali ng babae. Mas lalo pa siyang nainis nang kausapin siya ni Seika at hiniling niya kay Seiji na ay lapit siya sa apoy. Nalungkot si Seika sa narinig, pero gusto ni Shigeru na matutunan ni Seika na hindi dapat agad pumasok sa personal space ng isang estranghero sa unang pagkikita pa lang. Bukod pa doon, gusto niyang ilayo si Seika sa babaeng isang kamay lang, dahil alam niya ang totoo tungkol dito. Kanina, nang himeteyan ang babae, pinapakuha siya ni Seiji ng tubig. Tumakbo si Shigeru papunta sa ilog pero pinigilan siya ni Riz at nakita niya sa mukha nito na may mali. Sinabi ni Riz na reincarnator din ang babae gaya nila,
at delikado ang laman ng special note niya. Isinulat nito na hindi niya kailanman patatawarin ang mga magagandang babae at papatayin ang mga ito ng brutal. At pareho nilang inisip na si Seika ang target nito. Balik sa kasalukuyan, kinumporte ni Seiji ang babae na nagpakilalang si Riaya. Tinanong niya kung gusto nitong kumain at masaya siyang pumayag. Pero nang inabot ni Seika ang isang mangkok sa kanya, nagsimulang lumabas ang galit niya. Tinangka ni Riaya na abutin ang kanyang sandata, pero buti na lang at kinuha na ito ni Riz at binabantayan siya ngayon. Tinitingnan din siya ni Shigero para mapigilan kung may gawin siyang masama. Pero sina Seiji at Seika ay walang kaalam-alam dito. Tinanong ni Seiji si Riaya kung paano siya nasugatan at sinabi nitong inambush daw ang party nila at nahiwalay siya sa mga kasama. Nagtaka si Shigero kung gaano karami sa kwento niya ang totoo. Pero naniwala si Seiji sa kanya at inalok siyang protektahan hanggang makarating sa Valeria. Masaya si Riaya na tanggapin ang alok na yon. Pero nang sabihan siya ni Seika na magtiwala sa party leader nila, nagalit na naman siya at na-injure ulit ang sugatang braso niya. Sinabihan siya ni Seiji na mag-relax, pero sabi ni Riaya na kailangan niyang pumunta sa ilog. Hiniling niyang si Seika ang sumama sa kanya at sabi ni Seiji na siya na lang ang sasama. Sabi ni Riaya na plano naman talaga niyang maligo roon at pervert lang ang lalaking gustong manilip sa kanya. Na-fluster si Seiji at inosenteng tinanong siya ni Seika kung pervert ba talaga siya. Nawalan ng malay si Seiji sa sobrang hiya. At habang lumapit si Shigero para damayan siya, sinabi ni Riaya na kapag lumapit siya kahit 10 talampakan sa kanya, sisiga siya. Sinabi ni Shigero na ayaw rin naman niyang lumapit sa kanya. Biglang dumating si Riz at inalok na siya na lang ang sasama kay Riaya sa ilog. Pero dahil hindi siya makapagsinungaling, hindi rin niya maitago ang tunay niyang ekspresyon. Sana raw kahit papaano ay tinago ni Riz ang killing intent niya, kasi natakot si Riaya at iginiit na si Seika na lang ang sumama sa kanya. Wala namang problema si Seika at ibinalik pa niya ang sandata ni Riaya sakaling may umatake na halimaw. Natarante si Shigero dahil mas mapapanganib pa si Seika dahil dito, pero sumunod si Riz para bantayan si Seika. Susunod na rin sana si Shigero pero pinigilan siya ni Seiji, sabi niya dapat ay respeto ang privacy ng mga babae. Sabi niya, delikado si Riaya, at sinagot siya ni Seiji na totoong ang delikado ang charm ng adult woman. Hindi na kinaya ni Shigero ang simple as ni Seiji, pero hindi rin siya pwedeng umalis ng hindi pinaghihinalaan kaya nagsimula siyang tumalbog-kalbog papunta sa dalawang lokasyon sa bilis ng kidlat para mabantayan si Seika. Nagtaka si Seika nang makita siyang parang malabo sa paningin, pero sabi ni Shigero baka pagod lang siya kaya namamalik mata. Sinabi niyang dapat magpahinga na siya at ginamitan siya ng sleep spell para agad na makatulog. Pagkatapos, pumunta siya sa may ilog at binantayan si Riaya na biglang itinutok ang espada kay Seika. Nagulat si Seika at tinanong kung may nagawa ba siyang masama sa kanya. Sabi ni Riaya na wala siyang ginawang mali, at isa nga siyang mabait na bata, pero hindi niya pwedeng suwayin ang isinulat niya sa special notes niya. Sinabi niya kay Seika na isinumpa niyang papatayin ang lahat ng magagandang babae dahil sinira nila ang buhay niya sa Earth. Kaya nang makarating siya sa mundong ito, nagpasya siyang maghiganti. Sumali siya sa iba't ibang adventure party, pinapatay ang magagandang babae at lumilipat sa susunod na grupo, pero nahuli rin siya sa bandang huli. Sabi niya kay Seika na siya na ang susunod na mamamatay ngayon, pero bago pa siya makasaksak, pinatamaan ni Riz ang espada niya. Tinulak niya si Riaya paatras at habang sinusubukan nitong kunin ulit ang sandata niya, dumating si Shigero at hinawakan ang kamay niya. Sinabi niyang bitawan siya, pero naglabas ng espada si Shigero at sinabing hindi na siya makakatakas. Biglang may maliwanag na ilaw na tumama sa kanilang lahat. Nagtaka sila kung ano yun, at nang tingnan nila ang pinanggagalingan ng liwanag, nakita nila na si Seika pala ang pinagmumulan nito, at nag-transform siya bilang literal na anghel. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.